Anyway, maiba tayo. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Naalala nyo, December 23, sinong ikinasal? Alam niyo ba doon, pansinin ninyo wala rin mga cellphone. Lalo na sa reception. So, habang nag-host daw itong si Robby, ito ay kwento lamang sa atin, ng isa sa mga nakasaksi doon. So, mula doon sa entablado, pagbaba ni Robby, patungo doon sa may bar, malapit, biglang umapproach si John Lloyd Cruz. At yung tagpo na yun, yung paglapit ni John Lloyd, biglang napalakas yung boses ni John Lloyd. Kaya nakapukaw ng atensyon ng ibang bisita. Sabi ni Robin, may issue ba tayo? Bakit anong gusto mo mangyari? Magpasugod daw si John Lloyd. So, nashock sila eh. So ano nangyari na OG Diaz nawindang sa natuklasang balita kina John Lloyd Cruz at Ruby Domingo. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Trending at viral ngayon sa mundo ng social media ang kumalat na chismis na di umano munti ka nang magsuntukan ang dalawang kilalang celebrity na sina John Lloyd Cruz at Ruby Domingo na naganap noong December 23, 2025 sa kasal ni Sergio Marodo, Tria at ID na kung saan ibinahagi ni OG Diaz ang kaganapan. Anyway, maiba tayo. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Naalala nyo, December 23, sinong ikinasal? Nang walang nakakaalam. Sanjo. Saka si Ria. Sergio Marodo, Tria at ID. Yes. Oo. Alam niyo ba doon, pansinin ninyo wala rin mga cellphone. Lalo na sa reception. Kasi parang may pouch bag lahat, binigyan lahat ng pouch bag para isilid doon lahat ang cellphone. Request ng bagong kasal na walang mag-shoot. Walang mag-video. Kaya pansinin mo, walang lumabas. Diba? Kasi gusto ng dalawa, mag-enjoy sila. Gusto magwalwal, magsuka, habang sobrang nalasing na, okay lang, walang nagkukuha. Para wala rin mako-conscious na you can be yourself, you can enjoy the company of your friends. At isa nga sa nag-host ng reception ay si Robby Domingo. Siyempre mga close friends ang nandun, di ba? Nandun si Daniel Padilla, nakasama si Kyle Estrada, si Catherine nandun din, nandun ni Pangilinan, maraming mga artista na naroon. So, habang nag-host daw itong si Robby, ito ay kwento lamang sa atin, ng isa sa mga nakasaksi doon. Habang nag-host si Robby, nasambit niya sa microphone kay Ria, how does it feel to be Mrs. Marudo? And si Zanjo naman, how does it feel to be Mr. Atayde? Siyempre, magkakaibigan sila, so tawanan. Tawanan, wala namang napikon, even Zanjo at si Ria. Tawanan, kasi sobrang close yung mga yan. Sa patuloy nga ng paksa ni OG Diaz ay binagi nila ang pagharap ni Ruby Domingo na kung saan nilipitan ni John Lloyd Cruz ang host na si Ruby na sinabihang mali at inappropriate ang sinabi nito sa mag-asawang atay na agad pinalagan ni Ruby Domingo ang binitiwang salita ni John Lloyd Cruz. So, mula dun sa entablado, pagbaba ni Robby, patungo dun sa may bar, malapit, biglang umapproach si John Lloyd Cruz. Na isa rin sa mga bisita. At yung tagpo na yun, yung paglapit ni John Lloyd, biglang napalakas yung boses ni John Lloyd. Kaya nakapukaw ng atensyon ng ibang bisita. Bakit? Sabi raw ni John Lloyd, mali yung sinasabi mo ha, napaka inappropriate yung sinabi mo. Okay lang ba sa'yo na tawagin Mr. Atayde? Sabi ni Robin, may issue ba tayo? Bakit anong gusto mo mangyari? Magpasugod daw si John Lloyd. Sino si John Lloyd? Siguro nakainom. Nakainom ba yan? Napa-stop yung mga tao at napatitig sila doon. Kasi malakas yung boses? Malakas yung boses kasi ni John Lloyd. Napatitig sila doon sa gawin nila doon. And to think napakalaki ng venue para mapukaw yung kanilang atensyon.
confession kasi tumigil nga lahat kasi nga malakas yung boses ni John daw. Obviously, mga artista ay nakarinig. Biglang syempre, to the rescue si Donnie. Magkaibigan sila ni ni Robbie. Oo, syempre nakaalalay lang din naman yung bata doon para whatever happens, pwede siyang umawat. Napanganga din sina Enchong D, at saka sina Elijah Canlas, ganyan. Marami, si Gary D, mga Valencianos, andun din. So, na-shock sila eh. So, ano nangyari na Dugtungan ng kwentuhan ni Eugene Diaz ay napatanong ang isa nitong kasama na si Mama Loy kung ano ang kasunod na nangyari. Para sa buong kwento, narito ating pakinggan at panoorin ang nasabing video. Feeling nung nakakita, parang nag-aabang lang si Robbie kung uundayan siya ng suntok ni John Lloyd. Pero hindi naman nangyari kasi naawat din naman. Napakiusapan na medyo yung ibigay kina Sancho at kay Ria. Yung moment na yun. Baka naman lasing si John Lloyd. Ay malamang kasi syempre inuman na yun eh. Kaya mo walang lumabas na nagtutuputok ng camera. Wala. Syempre si Donnie nabulyawan din, nasigawan din ni John Lloyd eh. Nagkait lang yun? Ano sabi? Something like huwag ka makialam dito ganon. So eventually na-pacify din. Pero hindi sila yung tipong chika after na na-realize nila na mali sila pareho or may mali si John Lloyd o si Robbie. Diba? Hindi mo talaga maiintindihan itong sitwasyon na to kung wala tayo dun eh. Kaya mas maganda na hindi ko rin sila uhusgahan. Ngayon, ang tanong ko sa Loy, since event organizer ka, madalas ka bang nakakarinig ng mga ganon na kapag nasa reception, magbibiroan yung mga si pare mo, biniro si kumare, biniro si pare. Parang wala pa ka na-experience na gano'n, Nay. So wala ka pang wedding event na natatanggap? Hindi, meron. Kakatapos nga lang sa Cebu, di ba? Hindi ibig sabihin yung gano'n na merong nagsabi na na how do you feel to be Mr. tapos apelido nung asawa na babae. Kasi parang feeling ko, siguro kung sinabi mo nga ng mga friends yung nandun, amongst friends, baka kung biruan, okay lang. Pero kasi, para dun sa iba, baka mamaya sensitive yung tanong na gano'n. Kasi parang, di ba, kumbaga sa mga lalaki, parang pag sinabi mo, bawa yung Mrs. mo, Mrs. Cruz, o kamusta ang maging Mr. Cruz? Parang, ang tinatanong mo, parang nangyayari, mas nangingibabaw yung babae kaysa sa lalaki. Kasi, di ba, pag ginasal na tayo, apelido ng lalaki yung ginagamit ng babae. So, para tanungin ka na maging Mr. nung apelido ng babae, parang nakakailalim dun sa guy. Para sa iba. Pero siguro sa amongst friends, they don't mind, di ba? Baka lang siguro nung gabi na yun, si John Lloyd, medyo na-offend dun sa tanong for his friend, di ba? Kung friend niya si Zanjo. Kaya nga, so ang point ko naman, kung yung magkakaibigan na kilala nilang ligaw ng bituka ng isa't isa at nagbiruan ng gano'n dahil sobrang close nga lang yung lahat yung mga tao na naroon eh. Ako maintindihan ko kasi wala nang pinagkaiba yan sa birthday mo tapos i-on the spot ka nung host, gano'n, sandali. Pwede rin ako ma-offend, pero sandali, hindi. Ano yan eh, friend ko yan, no? Kaya ganyan kalakas ang loob niyan, magbiro. Kasi alam niya kung paano ko biruin. Natatawanan ko lang naman. So, kung tumawa si Zanjo at si Ria, ganun din ang ibang friends nila, naka-close nila. So, parang ako, kaya ko rin bitawan yung ganun. Kasi kung close ako, close ako. Ngayon, dito, madja-judge ngayon si Robbie. Kasi, grabe. Kaya naman pala inanin ni John Lloyd, si Robbie. Kasi nga, yun naman pala yung, na-offend si John Lloyd for his friend Zanjo. Oo. Parang pangit nga naman. Bilang netizen, uhusga tayo ng ganun. Sa totoo lang, wala naman tayo doon. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!